Anong halian? Gulay na walang kanin. Kubos. Saw-saw na dito. Kanya pagkain niya dito. Tapos may ko pa ng shorba. Hi, Ate Tina. Good evening. Live kunwari. Nakainit po lang makausap eh. Kain na tayong panghalian. Chorba. Kita pa dyan. Mga gulay na kinurog. Kain na amo ko. Walang kanin. Kain tara. Tsaka ari gulay-gulay na ewan. Kalabasa o kurata. Ano yun? Parang isang gulay na ano. Ngayon. Aling kanin na tinapay. Kubos man yan. Tawag nila dito. Tay, uwi na ako dyan. Antayin ko lang maka-isang taon ako. Uwi na ako. Hindi na ako mag-abroad. Hina ng connection. May sakit kasi amo ko. Yan, nagawa siya. Uwi ako kasi ang babait ng mga iniwanan ko dun sa bahay, sa barracks. Sila pang matatapang. Wala na daw akong uuwian. At kanila daw yun daw, bahay daw na yun, kanila, sa kanila daw ama. Sila pang matatapang sa akin. Pagdating ko dito bago, ako rin naman nagbayad ng kuryente noon. Ang laki-laki ginastos ko, mga walang nagsiambag. Pag magbabayad kuryente, ako pa rin. Mga sakit sa ulo yung mga anak ng asawa ko dati, mga walang hiya. Anak ko pinabayaan na nila. Doon yung dalawang anak ko naka-apartment, inuupa ko, pa2 buwan na sila doon. Ay, uwi na lang ako kasi ayusin ko problema dyan. Masyado akong hinahamak nung mga taong pinagkatiwalaan ko, tinulungan ko na, binigyan ko na ng trabaho dyan bago ko umalis. May makikisamihan. Hindi rin naman ginawa. Parang gusto pa yata sirahan ako doon sa bagong engineer dyan. Apakawawalang hiya. Pag may pera na bibigay naman ako, biruin mo pasok yung anak kong bunso, si Alexandra first at second grade, walang mailigay ang teacher na grades. Yung klaseng yun, kasama sa bahay mga yun. Pabiktim daw ako, pabiktim. Ako pa daw maraming mga sinasabi. Ayaw pala nila na masasabihan ng kung ano-ano, di bakit pa sila sa akin lumapit? Kung ayaw nila nang makakarinig ng salitang tama naman yung sinasabi ko, sila naman yung, ang hirap talaga uuwi talaga ako dyan, antay ko lang maka3 buwan ako, maka1 taon ako dito. Hello, Alessandra. Kain. Tulungan naman ako nung nagpaalis sa akin. Siya makausap sa aking amo. Meron di ako nagsasabi sa amo ko na problema ko diyan.
Masyado mayabang. Kaya sasabihin na ano daw pinaglalaban ko, wala naman daw titulo yung dun sa may barracks dun sa baba. Ang sa akin lamang walang titulo ko, may titulo, hindi naman nila pamamahay yun, at pamamahay ko naman bago naman ako umalis dun. Ibig ko sabihin, ako yung nagtiwala sa kanila na kasama nila mga anak ko, hindi sila pa yung pakikisamahan ko, sila pa yung matatapang sa akin sobra, kawawalang hiya. Napahiya pa tuloy ako dyan sa Engineer D yung bago. Kaayos-ayos nung alis ko iniwan ko si ATM ko, nag-iwan pa ako ng billing paper na tawag nito, punta pa ako sa GT Mulan opisina, sabi ko mag-abroad nga ako. At saka yung isa, si Charilo, yung magkikisami doon. Naumpisahan ko na yan magkisami dyan bago ako umalis. Nabilingan ko nga ng 30%. Bago ako umalis, sabi ng engineer ay gawin na, at ang tagal nga walang gawa. Aba, pinagbilinan ko, hindi ginawa. Di nagalit sa akin ng engineer. Masabi sa akin, wala daw naman akong tao. Yung pala, ang interest pala nila yung bahay ko. Nasabihan nila ako na wala daw akong karapatan doon sa bahay na yun, wala daw akong wala na daw akong babalikan. Ang ginawa pa doon sa bahay ko, pinakalaman yung kwarto ko. Samantalang bago ko umalis doon, meron naman silang kwarto na tutulugan doon sa may kusina. Ang ginawa, tinanggal lahat ng mga gamit ko, inalis at binago, pati puon ko tinanggal din lahat, pinakialaman nila ng, hindi ko naman pinapayagan, hindi ko naman sinabi na pakialaman niya yun. At katwiran nga, wala na daw akong bahay na babalikan. Pala sila magkakakutsaba sila. Pala may pagbalik-balik pa sila diyan. Kaya sila bumalik kasi nabalitaan siguro nila na talaga ako mag-a-abroad. Ako naman itong si tanga, kasalanan ko. May patanggap-tanggap ko pa sila na alam ko naman na mga ugali nila, mga balasubas, yun, yan na nangyari. Sisi tuloy ako. Nawa tuloy ako doon sa dalawang bata. Hirap na hirap pumapasok walang guardian. Hello, Sisi. Kain ng pananghalian. Sure ba? Walang nagla-live sa team natin, kaya naisipan ko sa team Kalodi, kaya naisipan ko mag-live. May viewers naman, nakakatuwa. Mga tulog pa yung mga kasama ko dito, amo ko lang gising, katatapos lang kumain. Kailan uwi mo? Saan ka? Ito sure ba masarap? Mga gulay na giniling-giling. Sa kanila to, yung kung sa atin ay kung sa atin ay lugaw. Pero sa kanila gulay ang lugaw nila. Tawag nila sure ba? Shout out to Pia Mahagway. Hello, te. Kumusta? Live lang ako konti. Nasa SD ko na, Sisi. Ha? Ano yung SD? Next week, Sisi. Wow! Safe travel, Sisi. Buti ka pa. Uwi na din ako. Laking problema ko sa Pilipinas ang hirap magtrabaho dito kung magtatrabaho din naman ako. Healthy nga. Healthy naman, mga prutas, gulay. Asyay.
Hello, Ashi Pascual. Oh, Kuya Ryan. Shout out sa'yo. Anong to, mama? Tanya ko ng kabaak mo numero. Magpapataya na lang ako pag uwi ko dyan. Uuwi ako. At meron akong may paglalaban. May paglalaban yan. Good evening, pretty. My sweet 16 love. Uy! 16 ka dyan. 45 na po ako. You're looking beautiful, lovely, cute, wonderful, my sweet 16. Oh, thank you. I'm not 16. I'm 45. Mga ibang lahi, bulero. Dito sa messenger ko, dami mga bulero. Can you give me sweet, lovely smile and make my day wonderful now, my sweet. Oh, nice speaking English, ah. Ang galing mag-English, ah. Thank you. I'm always happy. Ayan. Baka dito na makakita ng apam. Hi tita, happy watching. Wala lang, live lang habang nakain. Kain po, apunan. Paubos na nga siya. Paubos na yung tinapay na kinakain ko. Tsaka shurba. Shurba yung gulay na nilaga tapos kiniling-giling lagyan ng turmeric. Yun na. Kasi may sakit yung amo ko. Tita, taan ko na sa pagkain. Ako naman dito kain lang lagi. Yung amo ko pagka may pagkain, bigay niya, kainin mo na lahat yan. Kain mo yan dyan. Kainin mo to, kainin niya. Sabi niya ako sa tindahan kahapon, bili kami ng chichirya. Oo nga, may apam nga naligaw. Ayan, para nambubola sa akin. Sabi niya, you really have cute, lovely eyes like twinkling star, my sweet 16 love. Ah! Sabi niya, sis, tinawag akong 16 years old. Mabait, amo mo. Oo, mabait. Mabait sila. Kasi mabait ako. Takot kasi ako mapagalitan. Kaya sinisipagan ko. Ayan. Kaya naman gustong gusto nila ako. Kaya nga lang kasi uuwi ako. Kailangan kang umuwi kasi mas unahin ko yung mga anak ko doon. Bahala na si Batman papumunta ko sa Pilipinas. Kaya naman diskartehan yan. Ako pa. Magaling ako sa mga sideline, mga papagkakitaan ng luto-luto o work lang. Baka yan na hindi Oo, lagi nagchat yun sa akin. Pero maraming mga nagchat sa akin, mga apam, pero hindi ko pinapansin. Yung iba mga loko-loko, mga bulero. Hindi ako naniniwala sa mga apam. Wala pa ako tita 1 taon. Nag-aantay pa nga ako ng 1 taon para makauwi ako kasi may problema ako sa bahay. 3 months na lang para maka-1 taon ako. Pag uwi ako pag pag maka-1 taon ako, yun ang usapan namin ng nang nagpaalis sa akin. Kasi alam na niya yung problema ko. Kailangan ko umuwi kasi nakakaawa yung mga bata. Nasa apartment, sila lang 2 magkasama. Wala, tapos sa school, wala sa kanila nagka-guide. Walang guardian. Bilma Ambe. Hello Sisi, shout out Bilma Ambe. Kasi live po ako, wala lang magawa. Sabi niya, love
to see you, beautiful, lovely, soft long open black hair on your both shoulder now. Yan na po, yan ang ayaw ko sa mga apam. Mga ganyan, mamaya ko ano sasabihin. Yan lang, kay daw yung sa mga apam, wala akong tiwala sa mga apamoy. Ano yan, ang nasa akin kasi dalawa. Yung isa kong panganay nandun sa Pampanga, may asawa na. So hindi naman niya kayang puntahan yung mga kapatid niya. Ano yun? Layla Espanya. Hello, Teresita Sales. Good evening po. Ang dami kong viewers. Thank you sa mga viewers. Ngayon ako nag-live. Tsaka pag umuwi na ako, may tutulong sa akin. Diyan ang mga kapwa natin, katin natin. Pwede kong lapitan. Sabi nila, tutulungan daw ako. Alam mo yun, Sisi, mahirap kasi yun magtrabaho ng yung mga anak ko na iniisip ko, o kahit pa okay yun, kahit sabihin ng anak kong lalaki na okay silang dalawa, hindi pa rin kasi mga underage pa yung mga sila. Tsaka mas kailangan nila yung appearance ko kaysa yung magtatrabaho nga ako dito sa abroad, pero hindi ko naman nakikita yung mga ginagawa nila. Wala naman sa kanilang gumagabay. Alam mo yun, masakit sa akin yun, tinitiis ko lang, kala mo ba? Walang hiya talaga yung mga yung mga kaaway ko, yung mga nakatira sa bahay ko. Nakita na talaga nila. Wala naman silang dapat ipaglaban dun dahil ang tagal ng patay ng kanilang ama. Tsaka umalis ako nagpatira sa kanila doon sa bahay ko. Tapos sabihin nila, uuwi ako, wala na ako madadat ng bahay. Tapos pinakalaman pa nila yung kwarto ko. Lahat ng bayarin ako. Sarap. Anong sabi ng upam? You really have sweet, lovely soft lips. Oh, thank you. Alam mo tong apam na to, ang kulit. Oh, pinuri niya ako. Parang gandang-ganda talaga siya sa akin. Thank you so much for appreciating my face. You like to put lipstick? No, because I'm working here in Middle East. That is haram. No. Di ka ba nagkakanin ako? Ngayon lang, wala, kahapon meron. Hindi sila kasi nagluto, baka ayaw ng amo kong lalaki. Kasi sila, pagkain nila, kung anong pagkain nila, yun ang kinakain. Kung di naman ako maarte, hindi ako naghanap ng pagkain na gusto ko, tapos sabihin ng amo ko, kainin mo yan, tapos hindi ko kakainin. Kung anong bigay nila, yun ang kinakain ko. Kasi yun din lang naman, araw-araw ko naman silang kasama, mag-iinarte pa ba ako? Di kainin ko ng kainin, basta pagkain. Kaya siguro gustong-gusto nila ako kasi hindi ako maarte sa pagkain. Hindi naman ako nadidiri sa kanila kasi alam ko naman na malinis. Tsaka ako din naman ng kasama nila pag nagluluto. Papatulong sila sa akin. Sila naman mostly nagluluto. Tinutulungan ko lang sila. Ang buhay ng amo ko dito lang. Hindi katulad kumpara doon sa dati kong amo. May kayang pamilya. Pero dito, simple lang buhay nila. Naunawaan ko naman yun. Hindi naman ako mapaghanap kahit pa yung dumating yung Ramadan na hindi ako nagkaroon ng pera. Pero meron binigay din sa akin. Okay na yun. Malaga nagkakasundo kami ng amo ko. Hindi kami nag-aaway. Hindi sila, mabait sila. Hindi katulad din dati sa amo ko. Diyos ko po yung pagbata pa. Pero yung amo ko naman doon nung nakaraan natin, okay lang. Kasi nung amo ko doon dati sa mabait din sila. Doon naman, marami akong kasama. Maraming sip-sip. Maraming away-away lagi. Mahirap din maraming kasama sa trabaho, kala mo.
kanya-kanyang sip-sip sa amo. Kanya-kanyang pasikatan. Alam mo yun, magtatrabaho ka, gusto mo nung isa naman sa'yo nakikita. Kaya, para mas maganda sisi yung nagtatrabaho na mag-isa lang. Kahit maraming trabaho, okay lang. Shout out, Beans, ano yan? Ingat, good night, tulog na ako. Okay po, tita. Thank you. Thank you po sa pagdaan, tita. Hello, Ate Bing. Gusto mo ba umakyat? Ate Bilma, kamba, akyat ka sa live ko. Sabi niya, you look beautiful, marvelous, fantastic, mind-blowing. Blowing in beautiful, lovely, soft, long, open black hair. Ay, ba't alam niyo yun, mahaba buhok ko. I will not take my hair tralala. Ano ba yan? Dumudugo yung ilong ko dito sa apam na to. Opo, tita. Enjoy ko nga lang po pagkain. Opo. Nawala yung live kanina ni na ano, may nakita ko kung live ng Team Kalodi kanina, mabilis lang sila, hindi nanonood lang kasi pasilip-silip lang ako. 45 ako. Pwede pa rin naman ako. Hi, Francis Perola. Pwede pa rin naman ako mag-apply hamba kung uwi ako. Pwede pa ako mag-apply sa Dubai o sa ano, kung saan. Yung mga kasamahan ko dati sa trabaho ko. Oo, mahirap talaga pag may kasama. Ina Gungun. Hi, shout out Ina Gungun. Kumusta? Ruel, hi Ruel. Ruel Macwell David, hi. Uy, daming kong viewers. What's your hobby? Like to read movie and go to for long drive in my car and hear romantic music, my sweet 16 love. Oh, where are you from? Country. Ashish Prasad Brat. I always see you in my messenger. How are you? What in your country now? Hello, ma'am. Hello, Francis Birola. We like to go to for long drive on my car and still next to edit me and heart romantic music. Kabulero naman to yung apam na to. Ano ba pala akong tinapay doon? Okay, bye. I finished my eating.